Ahab told Jezebel everything that Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent messenger to Elijah, saying, "May the gods punish me, and do so severely, if I don't make you the life of one of them by this time tomorrow." Then Elijah became afraid and immediately ran for his life. When he came to Beersheba that belonged to Judah, he left his servant there. But he went on a day's journey into the wilderness. He sat down under a broom tree and prayed that he might die. He said, "I have had enough. Lord, take my life, for I am no better than my ancestors." Let's close our eyes and bow our heads in prayer. Father, we thank you for the reading of your word. God, we are so grateful and blessed to be in your presence right now. Thank you, Father, for this wonderful time that we can hear the word of encouragement, a word that will give us strength, word that comes from you that brings life, the word that is alive and active, the words like that hammer and fire. Lord, thank you. Lord, I pray that you open everyone's heart today. We're giving you our full attention. We're focusing on you alone, Lord. We rebuke the works of the enemy to distract, to deceive, to destroy every word, for us not to hear your word. We rebuke it in the name of Jesus. And Lord, we pray for your word, that we will not just be hearers of the word, but we will be doers of the word, and we promise that we will be blessed in everything that we do. And Father, we thank you. All of this blessing, we receive it in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Let's clap our hands to the word of God. Yes. Ayan. Thank you, Lord. You may be seated. Praise God. Ayan. Nagpapatuloy po tayo sa ating series na yung Bible project natin from Genesis. Nandito na tayo sa 1 Kings. Ayan. And meron pong prophet na lumabas, na bigla-bigla lang siyang lumabas. Pag-usapin natin yung kanyang buhay, si Prophet Elijah. Ayan, yung aking panganay, pangalan niya Elijah. Diyan siya galing. Okay? The name Elijah means, Yahweh is my God. Okay? Yahweh is my God, and he's one of the major prophets in the Old Testament. Maganda, marami tayong matututunan. Pag-aaral natin ito 2 weeks. But before we go to that, gusto ko po magsimula sa isang survey. Okay? Isang survey about sa mga Filipino. Sa mga Pinoy na nakakaranas ng kalungkutan, matinding kalungkutan o depression. Alam niyo ba ang survey? Sabi rito, sa survey, basahin niyo yan. Symptoms among young adults in the Philippines. Result from nationwide cross-sectional survey. 1 in 10 Filipino young adults experience moderate to severe depression. Sa 10 Pilipino, yung isa doon nakakaranas ng matinding kalungkutan. And I pray na hindi naman ito yung katabi mo. Tingnan mo nga. Okay? Hindi naman siya mukhang depressed, Pastor. Pero tingnan natin ito, ha? Ano ba ang pinakadahilan? Alam niyo, isa sa mga major problem, major cause para sa isang Pilipino na yung malungkot, alam niyo kung ano? Bakit nade-depress? Yung kanyang marital problems. Kapag yung asawa niya, dahil sa asawa, nalulungkot. So, yun yung survey, ha? Sabi ng UP, ito UP, yung Population Institute. Next mo, kapatid. Close to 1 in 5 Filipino youth, ito mga kabataan. Isa sa 5 kabataan, ages 15 to 24, have ever considered ending their life. Totoo, naiisip nila yun. Ano nga ba itong depression na ito? Ano ba itong matinding kalungkutan na ito? Nakakaranas sa mga matatanda, maging mga kabataan. Alam nyo, sabi nung
Mayo Clinic, andyan yung link niya sa internet, is a mood disorder that causes persistent feeling of sadness and loss of interest. Wala na siyang gana. Saan? Ayaw nang lumabas, wala na siyang gana sa buhay niya. Nawawala na siya ng pag-asa. Also called major depressive disorder or clinical depression, it affects how you feel, think, behave, and can lead to variety of emotional and physical problems. Kumaga parang yung normal day-to-day activities, parang nahihirapan siyang gawin. Parang sa kanya yung buhay wala nang halaga. Maaaring ito ay nararanasan natin. Makita natin mga sintomas ng depression. Feelings of sadness, malungkot, okay? Tearfulness, emptiness, parang kahit anong gawin mo, parang kulang pa din. Okay? Ito yung mga tao, bigla na lang magagalit, magwawala. Kaya ingat kayo, baka yung asawa, bakit yung asawa ko? Maliit na bagay, bigla nagwawala. Baka talagang may pinagdadaanan siya. Loss of interest or pleasures in most of all normal activities. Alam niya, ayaw nang lumabas. Gusto na lang sa bahay. Sabi niya, sleep disturbances, hindi makatulog. O on the other side, yung iba naman gusto tulog ng tulog. Pwede yun. Ano pa? Tiredness, laging pagod. Yung konting gawain, ay, pagod na ako. Baka nakakaranas ng kalungkutan yun. Ano pa? Reduced appetite, walang gana. Pero yung katabi mo, parang hindi mo naman depressed. Magana yata ang Jacob Bidret. Pero, listen minsan dahil sa lungkot, sobra naman ang gana. Okay, agitation or restlessness. Ang bagal mag-isip. Ang bagal makapick up. Ito pa, lagi niya iniisip yung nakaraan. Lagi niya sinisisi ang mga tao patungkol sa nararanasan niya. Feeling of worthlessness. Ano pa? Fixating on failures and self-blame. And may mga biglang sumasakit sa katawan niya. Yun ay mga sintomas. Kahit sa mga bata at teenager, tingnan niyo yung mga anak ninyo. Bantayan natin. In younger children, they can also experience depression. Irritability. Clinginess. Yung ayaw humiwalay sa tatay, sa nanay. Yes, it can be a symptom. Refusing to go to school. O maaaring nabully siya doon, hindi natin alam. O kaya sobrang baba ng timbang. Being underweight. Sa mga bata yan, in teens naman. Poor performance, poor attendance. Minsan, sobrang sensitive. Yung mga kabataan, masabihan mo na doon, talagang nag-uumbiyak na talaga doon, nagwawala. O, kaya yung iba nagpupunta saan? Sa alcohol, sa drugs, and other vices, and substances, para lang maibsan yung kanilang kalungkutan. Kahit alam nyo matanda, nade-depress din. Yes, yung mga lolo, nanay, magulang natin, tatay, alam nyo ang sintomas, anong nararanasan nila? Fatigue and loss of appetite. Ayan, dyan, ano yan, problems of sleeping. Ito yung mga ayaw nang lumabas. Nalulungkot sila, gusto na lang magstay sa bahay, ayaw makipag-mingle sa mga tao. What does it mean? We are not exempted to this. Kahit po mananampalataya, pwede tayo makaranas ng lungkot sa ating buhay. Tama po ba? Naranasan niyo na ba yung sobrang nalungkot kayo? Yung parang gusto niyo lang magstay sa kwarto. Yung parang ayaw mo na. Sinabi ko po ito, sapagkat kahit itong major prophet, and his name is Elijah, who had experienced a mountaintop success in his life. Bago dumating itong 1 Kings chapter 19, alam niyo po ba, etong si Elijah, hinarap niya si King Ahab. Sabi na, King Ahab, ang sama ng ginagawa mo. Simula ngayon, walang ulan. Sa kanyang prayer, tumigil ang ulan, walang umog. Ganun ka-powerful ang move ng Lord kay Prophet Elijah. Ano ba? Alam niyo ba ito, pinatawag siya. May mga lumapit sa kanya, tumatawag to ng apoy galing sa langit. Yung nag-offer na sila ng mga sacrifices, nung nag-offer si Elijah ng sacrifice,
Bumaba galing sa langit, apoy. There's fire came down from heaven and destroyed everything. Ganun ka-powerful ito. But even a major prophet, even a powerful man praying to God for fire coming down to heaven, nakaranas din siya ng kalungkutan sa buhay niya. Nasabi niya sa 1 Kings chapter 19 verse 4, sabi niya, I had enough. Ayoko na, Lord. Then he went on alone into the wilderness. Pero siyang servant yung aid. Iniwan niya, o diyan ka lang. Naging in-isolate niya yung kanyang sarili. And this is very dangerous for people, lalo na kapag may pinagdadaanan ka. Kapag malungkot ka, marami kang problema, huwag kang mag-iisa. Amen? Kailangan meron kang kasama. Sasabihan mo. Pag-pray mo nga ako, kaya pwede ba ako mag-share sa'yo? Para hindi umabot dun sa sinabi ng prayer ni Elijah. Ano sabi niya? Buti na lang, hindi sinagot yung prayer niya, no? Ano sabi niya? He prayed that he might die. Lord, gusto ko nang mamatay. Wow, a powerful prophet of God praying. He wants to die because of so much sorrow and yung depression na kanyang naramdaman, naranasan sa buhay niya. Yun po yun eh. Bakit? Nag-iisa na lang siya. Kaya ang maganda sa atin mga kapatid, we have a spiritual community. Amen! We have a family na pwedeng, text mo lang, sige, tawagan mo ako, nalulungkot ako. May pinagdadaanan ako, huwag mo kikimkimin sa sarili mo. Amen! Ang sabi ng Bible, Romans chapter 10, 7:14, walang sino man ang sabi ko sa inyo, dyan kayo galing di ba? Nabubuhay para walang sino man ang namamatay para. We are created to have relationships. To be in a spiritual community. When God created Adam and He saw Adam was alone, ang sabi ng Diyos, it is not good for man to be. Kaya kung mag-isa ka sa buhay, wala ka man lang nakakausap, it's not good for you. It's not the plan of God for you na nasa bahay ka lang. Na wala kang kinukwentuhan, wala kang community, wala kang nasasabihan ng mga problema mo. Prophet Elijah, dahil sa tindi ng kanyang naranasan, ano ba yung naranasan niya? Bakit niya sinabi yan? Sabi kasi, papatayin na rin siya. Elijah, lahat ng ginawa mo sa prophet ko, si Jezebel, papatayin din kita. He was so afraid. He ran for his life. It is within life and death situation. He was alone. Isipin mo yun, meron ka ng death threat, alone ka pa. Sabi niya, I have had enough, Lord. Parang sa lingwahe natin, give up na ako, Lord. Ayoko na, finish na, ayoko na mabuhay. Wala nang halaga yung buhay ko. Gusto ko nang tapusin, Lord. Bukulin mo na ako. Have you prayed that prayer? Maybe in the back of your mind because of difficult problem. Alam mo, minsan nasasabi rin natin ito na sumusuko na tayo. Wala na pag-asa magbago yung asawa ko, Lord. Kulin mo na. Siya. Hindi ba lahat ito? Siya. Lord, ayoko na yung anak ko. Problematic talaga. Wala na kapag-asa. Baon na ako sa utang. Lord, hindi ko na alam kung anong magiging buhay ko for the next week, next month. Hindi ko na alam saan ako kukuha ng pangpakain sa mga anak ko. Maybe a lot of people are experiencing that. O maybe tayo ay na-diagnose ng doktor. Sabi ng doktor, hanggang ganito na lang ang buhay mo at nawalan ka na ng pag-asa. We are not exempted. Kung si Prophet Elijah nakaranas ng matinding kalungkutan, pwede rin natin itong maranasan. Yes or no? Pero ang magandang balita, hinahanda tayo ng salita ng Diyos. Amen? I had enough. Sabi ni Elijah, maaring dahil sa sobrang tindi ng mga problema mo financially, in your family, in your health, sabi mo, ayoko na. Mag-give up ka na. But you know, ang title natin ngayon, ang magandang balita, our God sustains us. We have a God who sustains. Amen? Sabi mo, sustains. Sabi mo isang beses pa, sustains. Ano ibig sabihin ng sustains? Yung word na ginamit is samak. Sa Tagalog niya, sandalan. Na kapag nalulungkot ka, merong Diyos na pwede mong sandalan. Merong Diyos na pwede mong asahan. To
will lead upon, He will support, He will uphold, He will refresh, He will revive, He will strengthen you, He will protect you, He will encourage you, He will give you comfort. That's the God who sustains. Yun ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At ang magandang balita sa atin, mga kapatid, yung pag-sustain ng Diyos sa kanyang mga anak, hindi siya nagpe-fail. Amen! Maraming beses na tayo nakaranas ng mabibigat na pagsubok, malalakas na bagyo, pero nakatayo pa rin tayo because we serve a God who sustains us. Amen! Ang dami natin pinagdaanan sa buhay, nananatili tayo, naglilingkod, nagpapatuloy. It's because of the Lord's power to sustain us. During sickness, di ba? Sinabi na ng doktor sa'yo, may taning ka na. But because God sustains you, nabubuhay, humihinga ka pa rin. Di ba? In the middle of the family problem, marital problem, problem with your children, buo pa rin pamilya mo dahil sinustain kayo ng Diyos. Di ba? And minsan, in a personal life, we face a lot of problems, challenges na parang hindi ko na alam kung paano gagawin, anong desisyon. But because of the sustaining power of the Lord, namumold pa nga yung character mo, lumalago ka. There's a God who sustains this ministry. There's a God who sustains yung business mo, patuloy pa rin, buhay na buhay pa rin. Kahit maraming competitor, patuloy pa rin yung trabaho mo, yung kumpanya mo, nandun pa rin. And you know, when we serve a God who sustains, our life will always be at rest and we always have peace. Amen? Dahil yung kanyang power to support, masesecure ka doon, na magtitiwala ka sa ating Panginoon. And the God who sustain, paano ba mag-sustain ang Diyos? How does God sustain us? How does God support, encourage, and give us comfort? Pag-usapan natin tatlong bagay in the life of Elijah. Kapag tayo makakaranas ng matinding kalungkutan sa isang bagay na nangyari na parang gusto mo nang sumuko, tandaan natin, God will sustain you. Amen? Sabi dito sa verse 5, let's read. Then he lay down, mag-isa na lang siya. He lay down and slept under the broom tree. Suddenly, an angel touched him. Anong ginawa ng Diyos? Wala na, gusto nang mamatay ni Elijah eh. Gusto niya nang magpatiwakal. Gusto niya nang sumuko sa kanyang buhay. God sent His angel. Tama po ba? Nabasa niyo ba? God sent His angel. Kailan pinadala? Mga 2 weeks darating yung ang hinintay mo, Elijah. Na-late lang yung delivery. No! Suddenly! Gawin mo suddenly! Agad-agad! Alam nyo, ang Diyos natin, ganito yun. Bakit may word dyan? Bakit may suddenly? Bakit biglang pinadala ng Lord yung anghel para himuhin si Elijah? You know, kanina yung symptoms ng depression, di ba? Anong gagawin na lang? Tutulog niya na lang. Tutulog niya na lang na tutulog para makalimutan yung kanyang problema. Pero, hindi lang yun ang solusyon. Ang unang pag-sustain ng Diyos sa atin, number 1, He sustains us by His abiding presence. Amen. Sabihin natin, abiding presence. Abiding presence. Paano tayo pinaparanas ng Diyos yung kanyang kapangyarihan para magpatuloy ka kahit marami kang hinaharap na problema at di ka mamalugmok sa kalungkutan? Pinaparanas niya sa iyo yung hindi nawawalang presensya niya. Na hindi niya kakayaan na maranasan mo na nag-iisa na lang yata ako sa buhay, Lord. I'm alone in this. Because in his life, at this situation, sino bang kasama niya? Wala! Wala ka lang sa kasabihan. Iniwan niya yung servant niya Iniwan niya mag-isa lang siya Tama po ba? Pero alam niyo, minsan may pagkakataon, pinipili natin mag-isa, pero ang Diyos hindi ka pa rin iniiwanan. Pinaparanas sila, biglang may magte-text sa'yo, biglang tatawag, alam mo yun, biglang may yayakap sa'yo ng mahigpit, kamusta ka na, alam mo, may pinagdadaanan It was the abiding presence of the Lord. Kaya lang po, ang Lord nagpadala ng angel. The word angel in the Bible is the word messenger. Let us be a messenger to God's people. Hindi mo alam yung katabi mo, may pinagdadaanan yan. Let us be the God-sent angel na magkamusta. Kaya mo yan, kasama natin si Lord. Meron ka bang gusto ipag-pray? Ano ba yung nararanasan mo ngayon? It was God's messenger who touched Elijah.
And you know, yung presence, Lord, napakaganda. Kapag lagi mong nasa isip, nakasama natin ang Diyos na hindi tayo nag-iisa, kapatid, ano ang idinudulot nito sa ating buhay? Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Sabi dito sa Isaiah 43, let's read, when you pass through deep waters, I will be with you. Sabi dito, the troubles will not overwhelm you. When you pass through the fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. Lahat man, ito ibig sabihin niyan, hindi tayo exempted sa mga problema. Amen! Yung deep waters, it can be related to the deep waters dun sa Red Sea, dun sa Jordan River. Naintindihan niyo ba yun? Na kahit malalim, sasamahan ka ni Lord sa ilalim. Pero hindi ka malulunod. Kahit napakalalim na ng utang mo, andun na yung hukay mo, nandun si Lord. Sabi niya doon, I will be with you. Troubles will not overwhelm you. When you pass through fire. Naalala niyo magkakaibigan, si Meshach, si Shadrach, si Abednego? Hindi naman sila niligtas sa apoy. Sinamahan sila ni Lord sa gitna ng apoy. Yun ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. Na kahit may problema ka, hindi inaalis si Lord. Pero kasama mo Lord si Lord sa problema na yun. Hindi ka nag-iisa. Hindi niya kakayaan na harapin mo yun mag-isa. Imagine Daniel. Hindi naman ni-rescue ni Lord si Daniel. Tinakpan yung tinapon siya doon sa kulungan ng mga layon. Yes or no? Pero sinamahan siya ni Lord sa kulungan ng mga layon. At ang mga layon hindi siya nasaktan. It was the Lord. Let's go back to the story. Ito yung broom tree. Yung picture. Yan. It can grow to up to 8 feet. Eh talagang lilim yun. Magbibigay talaga yun ng lilim. Imagine that. Maybe Elijah was not aware of this. Pero sino gumawa ng puno? Sino gumawa ng puno? Nasaan siya? Sa wilderness, desierto. Mainit po kasi may tagtuyot. Yes or no? Naintindihan nyo? Are you with me? Kahit mainit, ang Lord nagbibigay ng shade. Ibig sabihin, yes, makakaranas ka ng init, pero merong lugar, doon sa kanyang presensya, kapag nanatili ka sa presence ni Lord, hindi ka maaano ng init. It was God's creation, God's way of telling Elijah, hindi ka nag-iisa, kasama mo nga ako eh. Sometimes we have this mindset na ang Lord kasama natin kapag may blessing. Totoo naman po ba yun? Totoo po ba yun? Oh, blessing talaga. Lord, favor, wow! But you can still say, yes, Lord, even in the fire, even in the trial, even in the testing, even in the sickness, Lord, alam ko, kasama din kita. Kasi minsan, ang isip ng tao, mga mananampalataya, hindi iwanan na yata ako ni Lord kasi ang dami ko ng pagsuko. Nagkakagulo na kami mag-asawa, wala na yata si Lord sa buhay ko. No! God is omnipresent. He is with you in the blessing, He is with you in the suffering. God is always with us. He sustains us with His abiding presence. Itong broom tree na yan, it reminds us of God's presence in our life. Anong sabi nito sa Isaiah 43? Diba? Deep waters. Next natin. Psalm 34 verse 18. 34:18 next. Anong sabi? The Lord is close to those who are of a broken heart. Can I say that to you? Maaaring broken tayo ngayon, nalulungkot tayo, marami tayong pinagdadaanan sa buhay, may mga utang na babayaran, may mga unpaid bills. Nalulungkot ka sa buhay mong Kristiyano, patong-patong, yung loan mo, andyan na. You know, God is so close to you. Napakalapit ng Diyos. Huwag na huwag mong iisipin at paniwalaan ang kasinungalingan ng kaaway na iniwanan ka na ng Diyos. Kasi may problema ka. No, God is close to the broken-hearted. So ano gagawin natin para maranasan natin yung presence ng Lord? Psalm 55:22, let's read. Cast your burden on the Lord. Cast your burdens on the Lord. Alam mo, kung meron tayong i-vent out ng mga frustrations natin, kung meron ka mga galit, may mga tampo ka, sabihin mo kay Lord, God can handle your emotions. Amen? Sabi, Lord, nagtatampo na ako sa iyo, Lord. Lord, naiinip na ako. Ang tagal naman dumating. Call to Him. Cast your burdens to the Lord. Ano yung burden sa buhay mo? Yung asawa mo? Lord, itinataas ko lang sa iyo. Asawa ko, Lord. Ikaw na pong bahala sa kanila. Ikaw na pong magbago sa mga anak ko.
utang ko, yung mga naninira sa akin. Just cast it to the Lord. Ibigay mo sa Panginoon. Anong promise niya? And He will sustain you. Iyak mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos. Ano sabi niya? He will never allow the consistently righteous to be moved. Naalala niyo yung famous poem? Yung tula patungkol sa Panginoon, yung footprints in the sand. Naalala niya? Sino dito may ganun kayo sa bahay? Nung bata ko, hindi ko maintindihan yun eh. Yung mayroong, hindi ka alam. Okay, focus ko Sige. Sabi niya, one night, I dreamed a dream as I was walking along the beach with my Lord. Summer kasi lalakad siya with the Lord. Across the dark sky flashed scenes from my life. For each scene, I noticed 2 sets of footprints in the sand. So makikita siya, 2 footprints naglalakad. Siya, tsaka kay Lord. One belonged to the Lord and to me. After the last scene, natapos yung kanyang buhay, my life flashed before me. I looked back at the footprints in the sand. I noticed that many times along the path of my life, especially at the lowest and saddest time, there was only 1 set of footprints. So, nung una, 2. So, nung malungkot siya, nung down na daw siya sa buhay niya, nakita niya, 1 lang. Kaya, na-trouble siya. Sabi niya, I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you walk with me all the way. But I noticed during the saddest and most troublesome times of my life, there was only 1 set of footprints. I don't understand why. When I needed you the most, you would leave me, Lord. Sa isip niya, kapag malungkot, may problema, nag-iisa na lang siya sa buhay. Yun yung kanyang nakita. Tinanong niya si Lord, Lord, bakit ka ganyan naliiwan kapag mahirap? Sumagot ang Lord. Anong sabi ng Lord? My precious child, I love you and I will never leave you. Never ever during your trials and testings, when you saw only 1 set of footprints, it was then that I carried you. Sa panahon, nakala mo mag-isa ka. Kasi isa na lang yung footprint. Yun ang panahon na malungkot, mga problema. Yun ang panahon na pinubuhat ka ng Panginoon Diyos. His presence. I added this. Sabi niya, 46 verse 4, Isaiah, even to your old age. Kahit matanda na tayo, gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Kaya never mo iisipin na kapag may problema, pagsubok, mag-isa ka na lang. No, it was the time that the Lord is sustaining you and helping you. He's carrying you with His presence. Amen? Yun yung nangyari kay Elijah. The Lord sustained him by His abiding presence. Second thing, God sustains us by His what? Sufficient provision. Sabihin natin provision. Balik mo lang kapatid, basahin natin, bakit provision, pastor? Tulog na siya gusto niya nang mamatay. Tinat siya ng angel, sabi ng angel, gising ka. And then he looked, and there was his head. Alam mo nung nagbabasa ako ng Bible, pakikita ito ng bata ko, isip mo naman Kristiyano, kala ko nakapatong sa ulo ni Elijah yung tinapay. Sabi kasi ng Bible, it said, the loaf of bread baked over hot stones. May init yun, pinatong sa ulo. So, ganun lang magbasa. And then, suddenly, I was reading this. Nakahiga nga pala siya, tulog siya di ba? Ayun. Sabi, hindi mo kayo magbasa, dapat iniisip nyo. Sabi ko, pinatong sa ulo, parang hirapos ko, tinapay, pak! No, hindi ko lang just natin. Merong jug of water. Imagine mo yun. Nasaan na nakalagay? Dito. Pag-gising niya, anong ginawa niya? So, he ate and drank. Kanino galing yun? It was the Lord. It was the Lord who provided for Elijah. A question. Sino nagluto? It was the Lord. Amen? Sino nagbigay ng tubig? It was the Lord. Amen? Alam ni Lord na gutom siya Alam niyo kung bakit? Ang daming pinagdaanan nito Ang daming mga batas dito sa buhay. Hindi mo kumakain.
provision. You know, God knows when you are so exhausted emotionally. We are so exhausted mentally. Pagod na pagod ka ng pag-isip. Yung sa dami ng mga problema mo, yung sobrang lungkot mo, God's sufficient provision is available. You will see that in your life. Pag nabasa natin itong verse na to. 2 Corinthians 12:9. Sabay-sabay. Sabi ni Paul, 3 times I pleaded with the Lord about this. Lord, alisin mo na itong sakit sa buhay ko. Tinik, sabi niya nga, thorn in the flesh. Ano sagot ng Diyos? Sabay-sabay. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Anong point? Gusto ko na maintindihan niyo to. Meron kasi siyang thorn in the flesh. Pero yun mo, si Pablo, nag-pray siya, nabuhay yung patay. Si Pablo na naka-experience ng maraming miracles. Yung panyo ni Pablo, pag pinupunas dun sa mga may sakit, gumagaling. At hindi, si Paul, tinuklaw ito ng ahas. Pero pinagpag niya lang. Walang nangyari sa kanya. Grabe yung miracle working power ng Diyos sa buhay ni Paul. Pero meron din siyang sakit. Thorn in the flesh. Hindi na nyo? Nag-pray siya. Siguro, Lord, this time naman, may power ka eh. Kumikilos ka eh. Thorn in the flesh. Lord, alisin mo na to. Inalis ba ng Diyos? Ano sabi ng Diyos? My grace is sufficient. Hindi ko ipoprovide yung gusto mo, ang ipoprovide ko yung kailangan mo. My grace. What is grace? Can you say that? Grace. Grace is the empowerment to do the things that we cannot do on our own. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, but because the grace of God is on your life, nagagawa mo. May mga problema na sa sarili mo, hindi mo kaya talagang mapagtagumpayan. Alam mo yon. Pero paano mo napagtagumpayan? It is because the grace of God is provided for you. Alam mo yun, sa ibang babae, sa ibang lalaki, hindi makakatiis sa partner mo. Pero nananatiling kayo. Nagsasama pa rin kayo. Bakit? It's because of the grace of God. Na nauunawaan at natututunan mong mahalin yung tao na yon. Amen? It was the grace of God. Na sa dami ng mga problema mo, kapag nilahat mo lahat, kapag in-explain mo sa mga tao yung mga pinagdadaanan mo, pasabihin ng mga tao, buti pa mamatay ka na lang, ang dami mong problema. Pero napagtagumpayan mo, it's because of the grace of God. It's sufficient. Amen. Sufficient for you. Yun yung provision ni Lord. May mga pagkakataon na hindi niya tayo inaalis sa mga apoy, problema, but He gives us, He provides us sufficient grace. Amen. Kaya alam nyo, I tell you the truth. We pray for people to be healed. We pray for people to be delivered. Pero may mga problema sa ating buhay na hindi inaalis ni Lord. Pero binibigyan ka niya ng grace. Para every time na haharapin mo yung problema mo na yun, sa Diyos ka aasa, hindi sa sarili mo. His power is made perfect when we are weak. It's just grace. Natutulog ka, hindi mo kailangan, gising na, kain na, inom ka na. That's because of the provision of God. And napakaganda ng Psalm 127, connecto. Alam niyo kung bakit? Si Elijah ba nagluto, nagtanim? Hindi. Pinrovide lang ni Lord. It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late. For the Lord, let's read. For the Lord provides for those He loves while they are asleep. Pag kahit natutulog ka, sa pagtulog mo, hindi mo naman alam ang nangyayari. Tama ba? Pero ba dito natutulog pero nagtatrabaho pa rin? Working from home. No, wala, tama, di ba? Wala. Pag tulog ka, helpless ka, yes or no? Wala kang magagawa. Pag tulog ka, hindi mo alam, you're not aware of what is happening in the world. Pero alam ng Diyos nangyayari. At alam din ng Diyos pangangailangan mo. Tulog si Elijah, pag-gising niya, may bread and water na. Wow! That's how God provides. Anong point dito? Tulog na lang kami, pastor. Pag-gising ko may pagkain na, mali. Anong point dito? Kasi yung mga psalmist na sinasabi sa atin, ang isip mo,
Huwag puro dahil kailangan mong mag-provide yung sarili mo, yung pagkain mo. Magtiwala ka sa Diyos. Magtrabaho ka, yes, mag-OT ka, pero huwag mong gugulin ang buong buhay mo sa pagtatrabaho. Magtiwala ka sa Diyos na nagpo-provide kahit tulog ka. How many of you here naranasan mo, sumigaw ka ng amen, na binigay sa'yo pero nagulat ka, hindi mo pinaghirapan pero binigay sa'yo? May mga ganun ba kayo? Wow! Na iniisip mo, trabahuhan ko to para mabili ko, para makain ko, para makapunta kami doon. Pero si Lord, dahil napakabuti niya, yung favor niya nasa iyo, nakapunta ka doon, nakakain ka, na hindi mo pinagtrabahuhan. It was God. We put our trust in the Lord who provides for us. Hindi ibig sabihin, huwag kang maging tamad. Can I tell you the truth about provision ni Lord? Sabi natin provision. May iniisip na pag provision, fiesta. Gusto ko maging malinaw to sa atin. Bilang mga Kristiyano, I want to explain to you the truth of God's Word. Si Elijah, naalala niyo, tatlo yun. May nagdala sa kanya ng pagkain. Ano nagdala sa kanya? Raven, okay? Lala Raven. Okay? Lala din Raven sa kanya, okay? Ravens brought him bread and meat in the morning, bread and meat in the... Wala kasing bunga. Tagto yun. Sabi niya, 3.5 years. Listen, ang dinala sa kanya, almusal at... Sino nagdala? Raven. Anong dalang almusal? Tinapay at merong ham. Okay, palaman. Bread and meat in the morning, bread and meat in the... Nag-provide ba si Lord? Yes. Tanongin ko, provision ni Lord, nakita ba natin? Yes. Sapat ba yung kay Elijah? Yes. Nagreklamo ba si Elijah? Yes. Sabi niya ba, Lord, eto lang? Lord, wala ba naman dessert? Listen, I was reading this. Lord, dalawa, kung Pilipino si Elijah, Lord, morning, evening, provision, provide, yes, the Lord provide, the Lord provide. Dumating morning, siguro nag-aabang siya, Lord, morning snack. Walang morning snack. Tanghalian, Lord, lunch. After lunch, Lord, merienda ba kami merienda dumating? Wala. Papalakpak siguro siya, di ba? Pagdating, evening, may dumating tinapay. But the question here for us, honestly, if you look at the story, yung provision ba ni Lord sapat lang kay Elijah? Yes or no? Yes. That is how God provides. Sapat. Alam niyo kung bakit sapat? Bakit hindi sobra-sobra? Hello, tagto yun Elijah tapos naka-unli buffet kayo dyan. Sa samgyupsal ka? No. Provide. Provision ni Lord sapat para sa'yo. Naalala niyo yung mga Israelite? Lalakad sila, di ba? Wilderness. Nag-provide si Lord ng ano? Mana. Yung mana ba? Ang sabi ni Lord, kumuha kayo ng sapat. God provides, yes. Pero ang kukunin mo yung sapat lang. May mga Pilipino doon na nagsasharon. Nagbaon. Ano nangyari? Inuod. Tama ba? Ang provision ng Diyos sapat. Pwede bang gawin mong malino sa katabi mo, ang provision ni Lord sapat? Sapat. Minsan, pero siyempre hindi naman kayo to. Nagiging matakaw lang talaga tayo. Hello? Meron naman talagang binigay si Lord eh. Gusto lang natin na sobra na tayo. When God provides, it's enough for us. Food and drink. Nandun. Alam mo bakit sapat? Tell you, listen to this. For us to be content. Tinutulak tayo ni Lord maging content. Hindi na kasi tayo nakukontento eh. Ang totoo, pag kumain ka ng morning, talaga sapat tayo for that. Hindi, gusto natin makakita, meron street food. Pagka tayo dito, may bagong restaurant. It's just enough. Tapos pag nagkulang ka, isipin mo, hindi yata nagpo-provide si Lord. Mali. Naintindihan niyo lang po ba? God provides. Ano sabi ni Lord? Proverbs 6, sabi ng kawikaan, matuto kayo sa mga sa mga langgam. Matuto tayo sa mga langgam. Bakit? Yung mga langgam, kapag nagpo-provide si Lord, nag-iipon na yan. Tama po ba?
Itong blessing ko, pambayad mo ng bills, ng bahay, ng Meralco, ng tubig, internet ninyo. Ay, God provides. Tara, punta tayo doon, shopping tayo, agad dito, place order, bili tayo ng bagong sinelas, bigyan tayo ng bagong bag, bagong TV. Hindi para dun yun. Ano na yung nangyari? Because we waste God's provision, we mismanage God's finances, ano mangyayari? Pagdating yung we lack. Why? Anong totoo? Nag-provide ba si Lord? Yes or no? Hindi lang tayo na kontento. Yung binigay sa'yo ng pang-isang buwan, ginastos mo ng pang-isang araw. Kaya nung kumarating na yung kailangan mo na yung pera, nangutang ka na ngayon. Hi! And let's ask God's wisdom. Lord, give us wisdom to manage our finances. Hindi porket may malaking pera, bili dito, bili doon. Wala akong problema, babalansin ko. Kung kaya mo naman at wala kang utang, bless ka, go! Amen! Yes! Enjoy life! Yes! Pero kapag alam mo may mga babayaran, ang daming dumating, paghandaan po natin. Let us be wise in handling the finances na binibigay sa atin ni Lord. It's one thing, there's a season and time for everything. Tama po ba? May panahon magsaya, may panahon na malungkot, may panahon na mag-ipon, may panahon na tapon. May panahon ng bawat bagay, God provides. Pero pag nagpo-provide si Lord, kailangan iingatan po natin. I-manage po natin ng tama para hindi tayo mababaon sa mga iba't ibang uri ng kalungkutan at pagsubok regarding finances. Alam mo, napakabait ng Lord. Meron bang finances na verse na sinabi ni Lord na nandyan siya? Kasama natin siya. Yes. Hebrews 13:5. Basahin natin. Let your character or moral disposition be free from love of money. Basahin natin, including what? Greed. Pangalawa, avarice. Sino dito may internet? Alam niyo Tagalog ng avarice? Avarice? Search sa bahay niyo. Pero sige, kahit din nyo na-search. Alam niyo, pag sinearch mo Tagalog niyan, katakawan. Craving for earthly possession. Kaya alam niyo, ang kasalanan ng tao, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Guilty kami dyan. Ako personal, nung di pa ako Kristiyano, guilty rin ako dyan. Matakaw ako sa mga material na bagay. Matakaw akong kumain sa labas. Kaya yung panahon na talagang nagigipit ako, naalala ko, pwede bang mag-withdraw dun sa mga kinahinan ko? Wala na. Tama? Alam niyo sa aming pamilya, malaki talaga gastos pag kumakain kami sa labas. Alam namin yan. Kaya alam niyo, iniiwasan namin. Naghahanda talaga kami sa bahay. Nagluluto. Sino dito ba kapag affirm, attest ka doon? Mas tipid pag magluluto ka sa bahay kesa kumakain kayo sa labas. Mas matipid kapag kakain kayo sa bahay. Mas masarap, mas maraming saon. Tama po ba? We manage our finances. We manage God's provision. Akin okay lang. Sabi ko, balance tayo. Pwede kumain sa labas, may occasion. Okay, sige, pag all well, may blessing, that's good. Enjoy! Pero pag laging iniisip mo, baka mabaon tayo. Alam niyo, listen, look here. Ano ang dalawa na pinakamalaking gastos sa buhay niyo? Pagkain at grocery. Hello, tama mo ba? Pagkain at grocery. Ayun o. Ano sinatin yung puso natin doon? Ano sabi ni Lord? Be satisfied with your present circumstances and with what you have. Huwag kang mabuhay sa kung ano yung wala ka. Live within your means. Do not live beyond your means. Kapag ang sweldo mo ganito lang, hanggang dito lang. Huwag tayo lalampas. Amen. Tawag doon, avarice. Uy, nagiging may avarice ka na. Basta siya, no? Straighten mo na lang ako. Uy, ang tako mo na. Puro ka ng utang sa akin. Ako lagi na nagbabahay ng mga pinakain mo. No! Let our character be free from the love of money. Because I believe God provides in our life. Amen. Ito po provide si Lord eh. Ano sabi niya? I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. Sinusupport naman tayo ni Lord. Kailangan naman natin maging kontento. Maging kontento. Nagpo-provide si Lord. Huwag yung sobra-sobra. 1 Kings 19:6 para matapos na.
Then he looked, and there at his head was a loaf of bread, baked over hot stone, and a jug of water. So he ate and drank and lay down again. Nagpahinga ulit. Dalawang beses kumain, dalawang beses tulog. Sobrang tindi ng kanyang pinagdaanan, mga kapatid. And to finish the third point here, para alam niyo yun, how God sustains us. Number 1 is abiding presence. Number 2 is what? Sufficient provision. Number 3, resting peace. Kaya katulog talaga ni Lord. At sa pagtulog niya, may kapayapaan, magising mo o may pagkain ka na. Sabi ng Psalm 37 verse 7, be still and rest in the Lord. Pag-usapan muna natin yung spiritual rest. Alam niyo, sa sobrang pagod, sa dami ng mga pagsubok sa buhay, anong ibig sabihin, Pastor, para hindi ako makaranas ng matinding depresyon? Sa dami na inaasikaso mo, anak mo, pag-aaral ng anak mo, kailangan mo ng kapahingahan. That resting peace will only come from God. Paano ka magpapahinga? Hindi ka na-attend? Hindi. Hindi yun. Papahinga muna ako, Pastor, di ako a-attend. Mali. Papahinga muna ako. Hindi mo na ako magpe-pray. Ang gagawin mo? Lalo ka mapapahamak. Eh, siya no? Madadala ka sa kasalanan. What it means when we be still and rest in the Lord, it means that we eliminate all distraction. Fasting. Mag-fasting ka sa social media, magpahinga ka. Digital rest, huwag ka muna mag-cellphone, ka muna manood ng TV. Hello? Pagod na pagod ka na eh. Puno-puno na yung utak mo. You come to God and meditate on the goodness of God. Alam niyo, nung birthday ko, second sa mga ginawa ko, nag-meditate lang ako sa 100. Memorize mo sa 100. That's my resting place. Kailangan ko to Lord. Yung kapahingahan, yung isip ako, and I'm reciting, and I'm meditating on the words of God. Doon yung kapahingahan, at doon ka ma-refresh. Shout for joy to the Lord, all the earth. So sigaw ako, oh Lord, thank you. Come before Him with joyful songs. Kumanta ka na kumanta with joyful songs. Worship the Lord with gladness. Kapag nag-worship, may kasayahan. Ang sabi niyo, know that the Lord is God. For it is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to His name, and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever, and His faithfulness continues through all generations. Amen. Woo! After that, refreshed. Why? Filled with the Word. Filled with rest in the Lord's presence. Makaiba kasi iniisip natin kapahingahan. Kailangan natin ng unang kapahingahan. Matatagpaon mo yan kay Lord. Huwag mong alisin si Lord sa buhay mo. Amen? Pangalawang sleep, the physical rest. Kailangan talaga natin ng tulog. Pag hindi kayo natutulog, makikita na kayo agad ni Lord. Hindi ka natutulog, saan ako makita? Alam niyo po mga kapatid, yung sleep, talagang makikita sa Bible. Ilang beses natulog si Elijah? Ilang beses kumain? Yung pagkain niya hindi lang physical. Kailangan din natin kumain spiritual. Sabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Spiritual bread, physical bread. Ganun din. Spiritual rest and physical rest. Tago mo yung cellphone, matulog ka ng maaga. Huwag ka muna pumausap ng mga tao. Excuse me, pasensya na kayo, kung di na masyado nakakapag-Facebook, tutulog ko na lang, papahinga ko na lang. Amen! Dahil kumakain ang oras natin, tama ba? And bigyan ko share sa inyo, Psalm chapter 3, 5-6, regarding sleep. Ano sabi ni David? Psalm chapter 3, pause lang tayo. Si David, alam nyo ba? Ito yung kinuha na ni Absalom yung kaharian. Tumatakbo siya, he was running for his life. Nag-aklas yung kanyang anak, gusto siyang patayin yung kanyang anak. Makakatulog ka pa ba noon? Yes, ano? Anak mo, gusto kong patayin. Yung kaharian mo, kinuha ng anak mo. Nagrebelde yung anak mo sa'yo. Makakatulog kayo? Pero ang sabi niya, chapter 3 ng Psalms, I lie down and... Sabi mo yan, I lie down and
Pag humiga ka, makakatulog ka. Bakit? May kapayapaan bibigay sa'yo si Lord. At hindi ka lang basta makakatulog, makakagising ka ulit. Babangon ka ulit. Amen? Because what? Because of what? Because of the Lord who sustains me. I tell you this truth. Sleep is not an automatic natural process. Kung ang pagtulog, natural sa tao, na automatic darating, bakit merong hindi nakakatulog? So, ibig sabihin, kapag humiga at nakatulog ka, it was the Lord who sustains you. Kaya pag nakatulog ka, wow, Lord, maraming salamat. Binigyan mo ko ng magandang tulog. Amen! At ito pa, matindi. Ginising ka ni Lord. Ulitin ko, gising ka, hindi dahil pinilit mong gumising. Hindi dahil natural sa tao ang matulog at gumising. No! People lie down and sleep and wake up not because of the natural process of man, but it's because of the power of the Lord to sustain. Si Lord ang gumising sa'yo. Alam niyo, maraming hindi nagising. Tama po ba? So, ibig sabihin, nagising ka, ang support ng Diyos nasa iyo. The sustaining power of God. Kaya ano sabi ni David, I will not be afraid. Hindi ako matatakot kahit anong harapin ko. Kasi natulog ako, wala akong kaalam-alam, binantayan ako ng Diyos, ngayon nagising naman ako, ang Diyos din ang gumising sa akin. Amen! Kaya napaka-importante po niyan, mga kapatid. Kapahingahan, pagtulog. May mga sleepless nights ba kayo? Hindi kayo makatulog? Tapos kung lang yung tulog mo, 2 hours, 3 hours, 4 hours, can I tell you this? Huwag mong hayaan dumating yung kalungkutan sa'yo. You need to intentionally rest. Sabi mo lang sa katabi mo, magpapahinga ka din. Yeah. Tandaan mo, yung bahay mo lagi rin dudumihan. Magpahinga ka rin sa paglilinis. Hello? Tama? Yung labada mo, madudumihan at darating ang labada. Hindi natatapos ang labada. Tama ba? Magpapahinga ka rin. Amen? Hindi natatapos ang mga bills. Amen? Magpapahinga ka rin. Kapag nagtatrabaho ka, maganda rin na enjoy mo yung trabaho mo. Hello? Kapag kumikita ka, importante na enjoy mo yung kita mo. Listen, alam niyo kaya maraming tao malungkot? Ang lagi nilang pinupuntahan ng pera niya, bills. 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 Listen, anong sabi ng Bible? Basahin natin ang Solomon, Ecclesiastes 5. And of course, it is very good if man has received wealth from the Lord and the good health to enjoy it. Kapag may blessing ka daw, may kalakasan ka, i-enjoy mo. Kapag sumweldo ka, i-enjoy mo rin yung sweldo mo. Bumili ka rin ng bagong damit. Mag-shopping ka din. Bumili ka na, pumunta ka, kumain ka ng gusto mong kainin. Sabi doon, it was the Lord. Ang buhay natin hindi lang para magbayad ng bills, kaya hindi masaya eh. Kaya malungkot eh. Why? Lagi lang bills, bills, bills. Oh, listen, balance. Kailangan natin bayaran yung bills. Pero kailangan you set aside. Alam mo sa family namin, would like to share to you, no? Eh sabi ko nga sa inyo na, nakita ko na eh, ang pinakamalaking expense, food and grocery. Tinuturuan natin sila, magtitipid tayo. Hindi porket may blessing tayo, araw-araw masasarap pagkain natin. Mahal din po pala magluto eh. Dami ricado, baka, alam mo, iba't ibang luto eh. May panahon, itlog lang na tayo ngayon. Bakit? Mag-iipon tayo kasi magsiswimming tayo. Yes! For the whole year, pinag-iipunan po namin yun. At may mga panahon sa bahay, tipid ang ulam. May panahon sa bahay, delata ang ulam. Pero ayos lang, makakapag-swimming naman tayo sa magandang lugar. Time for rest, time to enjoy. Sabi niya, enjoy your work and do accept your lot that is still a gift from God. Kaya alam niyo, yung pagta-travel, yung paggagala natin, pagre-relax and rest, intentional din. Mag-ipon po. Hindi yan darating sa'yo, uy, may blessings, swimming tayo. Pambayad ko pala ng kurente. Kasi mawalan ka ng trabaho at buwan. O, patay ka. You learn to manage your finances. May wisdom tayo kay Lord. Amen? Tingnan, listen ha,
I'm telling you, life application. Tingnan nyo sa buhay ninyo, yung mga malalaking gastos. Baka lagi kami kumakain sa labas. Magluto na lang ako sa bahay, o maggawa ko ng chicken, ng pizza, ng ano. You see? My point here, kung kaya mo, walang problema. Pero nababalance ba natin? Namamanage ba natin? Para hindi dumating ang pagkakataon na mag-worry, malungkot ka kasi nabaon ka sa utang. Kasi na-mismanage mo yung finances nyo. Amen! Ang sabi ni Lord, huwag niyo maging naibigin sa pera. Matuto tayo makontento. Sapagkat sabi niya, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan kailanman. God sustains us by what? By His abiding presence, His sufficient provision, and resting peace. And alam natin kung sino lahat ito. Sino ba yung lagi natin kasama na hindi tayo iniiwanan? Sino ba yung lagi nagpo-provide? Sabi nga, I am the bread of life. I am the living water. Who comes to me will never thirst. Who comes to me will never go hungry anymore. And I am the Prince of Peace. And that name is the Lord Jesus Christ. Kaya si Lord lang ang kailangan natin sa ating buhay. Amen? Palapakan natin ang pangalan ng Panginoon. Tayo na tayo at mananalangin sa Diyos. Glory to God. Praise God. Sa mga Kristiyano, may mga problema, suliranin, pero hindi hahayaan ng Diyos na makaranas ng matinding kalungkutan. Kasi kasama natin siya. Amen? Hindi tayo magdi-depress. Maiiwasan natin yan. Magtatagumpay tayo laban sa depression. Kasi God provides for us. His grace is sufficient for us. He will always give us victory. Let's close our eyes and bow our heads in prayer. Father, we thank you for your word. Itinatanim mo sa puso ng bawat isa. Thank you for you promised that you will never leave us nor forsake us. That your grace is sufficient. That you are always with us. Your abiding presence, Lord, nandiyan ka lagi. And Lord, you give us peace. That peace that gives us rest, that restores us dahil sa iyo, Lord. At tulungan mo kami na i-re-prioritize, i-organize our life bilang mga anak mo, Lord, na hindi maging waldas sa mga provision na ibinibigay mo sa amin. Never kaming maniniwala na mag-isa na lang kami sa buhay sapagkat nandyan ka lagi. Kaya, Panginoon, salamat po dahil may kapayapaan at ito'y matatagpuan namin sa aming Panginoon Jesus. And everyone, we encourage you to join us in the word of prayer. Na kung kailangan mo ng kapayapaan ng Diyos, kung kailangan mo ng provision ng Panginoon at ang maranasan ng kanyang pagsama, itong lahat ay natin Kristo. Kaya tanggapin natin si Kristo sa ating mga buhay. Kung ikaw yung tao na yun, taas mo yung kamay mo, kung sinasabi mo, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Lord, ayoko makaranas ng matinding kalungkutan. Kahit may mga problema, Lord, samahan niyo po ako. If you're that person, just lift up your hands to the Lord and let's invite God in our life. Join me in this prayer. Sabihin natin, Lord Jesus, kailangan kita, Lord. Hindi ko po kayang mabuhay kung wala ka. Panginoon, samahan niyo po ako. Kahit ako'y makasalanan, maraming pagkukulang, Panginoon, patawarin niyo po ako. Pinubuksan mo ang puso ko at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Naalala niyo yung provision ni Lord? Pag si Lord nagpo-provide, talagang it's always enough for us. Amen? Eh, nasa na yung hustong takas, siksikligi ka dumapa? How you ask that question? Kaya ba hustong takas, siksikligi kumapa? Bago niya sabihin niya, sabi niya, give, and it will be given back to you. Ano sabi niya? Hustong takal, good measure, press down, dig, shake it together, overflowing. Kailan? When we give. I want to share to you this verse. God provides. Yes or no? He provides what? God provides. He provides what? Seed for the sower and bread for ang lino ng Bible. Kapag nagpa-provide si Lord sa atin, hindi lahat kakainin. Tama po ba? Meron tayong dapat itanim, ibibigay. Yes or no? At sabi niya, yung seed na yung
He will provide and multiply your resources, your sowing, and increase the fruits of your righteousness. Anong point dito? Gusto ba natin talaga maranasan yung siksik, liglig, umaabot? Gusto ba natin yung increase? Lord, yung provision mo, increase. Hindi ka babatuhan ni Lord ng fruits. God will not bless us with fruits. He will bless us with seeds. Naintindihan niya yung principle? Nung si Lord pa, ginawa niya si Adan sa Eva, O Adan, ito na yung lamesa, ito na yung silya, umupo na kayo. Hindi, anong ginawa ni Adan para magkalamesa? Binigyan na siya ng puno. Workout. Tama po ba? Kailangan mo workout. You have to sow, you have to work. At isa trabaho natin, magtatanim. Ito yung magbibigay sa atin ng increase. You will be enriched in all things and in every way. Kaya Panginoon, ang mga pinhing ito, kasabay po namin itinataas maging ang finances ng aming mga kapatid. Lord, kaming lahat ay nananalangin ng masaganang pagpapala. Kaming lahat nananalangin ng masaganang ani. Na Lord, yung provision sa amin, hindi lang bread, binibigyan mo rin kami ng seed. At Lord, itong seed na ito itatanim namin. Dahil alam namin ikay Diyos na nagpapalago. Kaya Panginoon, sa aming pagbibigay, sa aming pagtatanim, Ikaw ang Panginoon na magbibigay sa amin ng masaganang ani. Hindi lang para maging busog kami lagi. Pero ang sabi mo, Lord, para mas marami kami matulungan. Para mas maging pagpapala kami sa marami. Kaya Lord, nagtatanim kami dahil ito yung sinabi mo. Nagtatanim kami kasi umaasa kami ng masaganang ani sa aming buhay. Lord, tinataas ko ang bawat business ng bawat isa, yung mga nagtatrabaho, yung kanilang salary, yung kanilang posisyon. Lord, yung mga nire-request na increase. Lord, yung mga nire-request naming done deal. Yung iba sa amin na lugi sa mga business. Lord, sa Ikaw ang Diyos na nagre-restore. Ikaw ang Diyos na nagbabalik. Iba sa amin na scam yung aming investment. Pero Panginoon, Ikaw ang nagbabalik ng lahat ng ito. Kaya Panginoon, patuloy kami magtatanim. At hindi kami magpapahadlang, hindi kami magpapapigil sa pagtatanim. Kasi alam namin, ang mga tinatanim namin sa iyong kaharian lalago at magiging mabunga. Kaya Lord, bless our finances, bless our businesses, bless our salaries, bless our companies, bless the works of our hands. And we receive the maximum harvest in all our sins, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang magandang balita, pinatawad na tayo ni Lord. Maraming para sa atin siguro, nagkamali tayo sa finances natin, in asking God for blessing, pero mga ginawa natin, pinatawad na tayo ng Diyos. At ngayon, tinanggap niya tayo bilang tunay niyang mga anak. Kaya, let's declare sabay-sabay, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Power's in you. May the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. The Lord's face shine upon you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. Receive it in Jesus' name. Amen. God bless you.